Hello, Kayanggaw! Ang Kayanggaw of the day po natin ay si Miss Joy. Ito po yung comment niya and maraming salamat po sa pag-comment niya sa previous upload natin. At grabe, sa ulo niya yung schedule ng ating uploads. And tama po, every other day po yung uploads natin ngayon. And thank you po sa pakikinig lagi. And after po nito, kinig din po kayo kay Miss Love, na ngayon ay Miss Gem Tagalog Love Stories. So yon, at saka shoutout din nga daw po pala sa Ebo family ng Quezon City. At saka nga po, pala isa pa, follow din po kayo sa Facebook page namin, yung Miss Clar Horror Stories, may blue check, kami po yon. And araw-araw din po kaming merong updates doon. Kaya Kayanggaw, kung gusto nyo mapabilang sa shoutout section natin, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-comment, and especially ang pinakamalaking tulong para sa amin ay yung simpleng pag-like nyo sa aming video para maabot lahat ng ating mga Kayanggaw ang ating upload. Yan. So Kayanggaw, enjoy! Magandang araw po sa inyong lahat mga Kayanggaw. Ngayong Mother's Day ay mapapakinggan po ninyo ang isang kwento ng pagpupugay para sa ating mga nanay at sa lahat ng mga mothers at heart. Ang kwento pong ito ay tungkol kay Nanay Luling, na sa kabila ng hirap ng buhay at kakaibang katauhan, hindi yon naging hadlang para magampanan nito ang pagiging isang mabuting ina at matulunging tao. At para mas maunawaan nyo ang lahat, ako si Henry. At ito ang aking kwento. Sige na anak, Hana. Ibuka mo na yung bibig mo para mabunot ko na yung ngipin mo. Nay, hindi pa naman po ito masyadong umuuga eh. Huwag niyo po kaya munang bunutin. Anong hindi pa masyadong umuuga? Gumagalaw na nga yan kapag tinutulak ng dila mo, oh. At saka hindi pwedeng hindi tatanggalin yan. Kasi tutubuan ka na ng pangil. May pumuputi na sa gilagid mo, oh. Baka hindi mo alam. Pero Nay, natatakot po talaga ako eh. Ay nako, si Hana talaga. Palagi ka nalang ganyan tuwing binubunutan ka ng ngipin. Hindi ka ba nagsasawa? Gabi na umiiyak ka pa rin dyan. Si Kuya naman, sinasabi mo lang yan kasi malaki ka na eh. Hindi ka na natatakot sa sakit. Ako. O siya sige, huwag ka na magpapabunot kay nanay ha. Pero huwag ka magsusumbong kapag isang araw pagtatawanan ka sa school. Sasabihin ng mga kaklase mo, ay nako si Hana, maganda sana kaso sungki-sungki. Oh, ano, gusto mo ba yon? Siyempre, ayoko po. O siya sige na kung ganun anak. Bunutin na natin yan. May iba pa akong gagawin pagkatapos nito. Nay, sa Sabado na lang po kaya. Inaantok na rin po kasi ako. Tingnan niyo yung mata ko. Nay, talian nyo na nga lang siguro ng sinulid dyan. Para pagtawanan na naman siya sa pagpasok niya bukas. Nay, ayoko po ng sinulid. Nakakahiya po yun eh. Kaya nga pabunot mo na yan, Hana. Sige na, naiinip na ako eh. Hana, palalakarin na lang kita bukas pagpasok mo. Sige ka. Sige na nga po, bututin nyo na. Ay nako, sa wakas pumayag ka rin. Hala sige na, nga na ulit. Kasabay ng pagnganga niya ay tuluyan na ngang napaiyak si Hana. Hinawakan ni nanay ang ngipin sa itaas, tapos parang isang pitik lang, nabunot na. Tapos na ang problema kahit umiiyak pa siya. Madalas yun sa bahay nung bata ako. Naranasan ko rin yun sa kamay ni nanay, kasama si Cindy. Hindi naman dentista si nanay at masasabi kong mahirap kasi ang pamumuhay sa lugar namin noon. Salat sa pera ang karamihan at lalong walang mailalaan sa pagpapabunot ng ngipin. Kaya si nanay na ang gumagawa noon para sa aming maliit na baryo na liblib. Ay nako, salamat naman nabunot din sa wakas. Makakapagpahinga na rin ako ng maaga. Sisilipin ko pa ulit si Maricel bukas eh. At nabanggit din kasi ni Celia na may kailangan na rin yatang bunutin doon sa ngipin ng anak niya. Naswerte talaga ng mga kabaryo natin sa inyo, Nay, no? May libreng dentista, nurse, doktor, lahat-lahat na eh. Kung kailangan nila. Kahit hindi nyo naman sila kaano-ano, sinisiguro nyo pa rin na maayos sila. Syempre naman Henry, anak. Sino pa bang magtutulungan dito kundi tayo-tayo rin? Kaya nga sana, Nay,
Lahat ng nanay katulad niyo po. Kaya mahal na mahal po kita eh. Nay, patingin po muna ng ngipin ko. Uy, tumigil ka nga. Ano bang gagawin mo sa ngipin mo eh? Bulok naman yon. Tapos ang baho pa. Kaya mo na lang yung kay nanay. Kasi sabi ni Ramram, ilagay ko raw po sa ilalim ng unan. Tapos mag-wish daw po ako para pagising ko daw matutupad. Teka nga saglit. Nasaan na nga ba yun? Hayaan mo na nga yun, anak. Ang importante na bunot na, ha? Si nanay naman, oh. Nagiging makakalimutin na. Nilagay niyo kaya sa bulsa niyo yung ngipin. Binalot niyo pa nga sa bulak eh. Ganun ba? Teka nga, titingnan ko. Oo nga pala. Nandito nga pala sa bulsa ko. Hala, hayaan mo na nga si nanay. Ang dapat mong gawin ngayon, mag-aral ka na mabuti para matupad naman yung mga pangarap mo. Hindi yung wish ka lang ng wish dyan sa bulok mong ngipin. Ay nako, bahala na nga kayong dalawa dyan. Mauna na ako matutulog sa inyo. Nay, ayos lang po ba kayo? Oo naman. Wala ito. Inaantok lang talaga siguro ako. Sige na ha. Ikaw nang bahala sa kapatid mo. Sige po, Nay. Tulog na po kayo doon. Ano, Hana? Bilisan mo magmumug doon tapos matulog ka na rin, ha? Dami mo pang alam, eh. Sinundan ko ng tingin si nanay hanggang makapasok siya sa kwarto. Nag-alala ko dahil alam ko kung bakit siya biglang tumamlay. Hindi ordinaryo ang nanay ko. Para sa aming nakakaalam ng tunay niyang pagkatao, espesyal siya. Malayo sa sinasabi ng iba na halimaw daw ang mga nilalang na tulad niya. Aswang na kumao kasi ang nanay ko. Pero sabi nga, tulad ng tao ay mabuti at masama rin sa kanila. Ang masasama, nambibiktima ng bata. Kumukuha ng kuko, ngipin at dugo. Si nanay iba. Sinusunog niya ang mga bulok ng ngipin at pinutol na kuko. At ang amoy at usok noon ang nagpapalakas sa kanya. Nang gabing yon, nag-alala ko lalo. Lalo na nang may marinig akong umiiyak sa kusina. Kaya naman lumabas ako ng silid. Nay? Ano po nangyayari sa inyo? Bakit po nandito kayo? Tapos, umiiyak ho ba kayo? Anak, wala ito. Hindi lang ako makatulog at saka medyo sumasakit lang yung ulo ko. Dahil ba yun sa kinukuha ni Hana yung ngipin niya? Teka po, kukunin ko Anak, huwag na. Kaya ko naman eh. Bukas titingnan ko yung ngipin ni Marcel. At saka parang nagbanggit si Cindy na puputol siya ng mga kuko. Kaya aabangan ko na lang din yon. Pasensya na po kayo, Nay, ha? Baka makahanap din ako bukas kung sakali. Titignan ko si Baldo o kahit sila Ate Elsie. Ay naku anak, huwag mo nang problemahin ang nanay mo ha. Sanay na ako sa ganito. Kita mo nga ngumunguya na ako ng luya. Nanay naman eh. Lalo naman po kayo manghihina niyan. Tigilan niyo na po yan tsaka magpahinga na po kayo. Ano bang mas gusto mo? Maghanap ako ng dugo o magtiis at manghina dahil sa kakanguya ng luya? Sige nga. Nay, basta wag niyo na lang sobrang damihan yung pagmuya, ha? Napapayak na kayo. Nakakawa po kayo. Sinabi na ngang ayos lang ako. Bakit ba ang kulit mo ngayong bata ka? Kanina pa nga ako nagpipigil sa kapatid mo eh. Nay, pasensya na po Hindi ko po talaga sinasadya. Siya sige na. Bumalik ka na doon sa pagtulog mo. Opo. Sige po, Nay. Iniwan ko na si nanay na mabigat ang dibdib. Hindi ko naman inasahang magtatampo siya. Kaya naman nagtampo din ako. Pero mahal na mahal ko siya. Kaya hindi nagtatagal ang sama ng loob ko. Kinaumagahan, ayos na ulit sana ako. Pero nang malaman kong wala na siya sa bahay ay nanlumo ako. Kuya, nasa si nanay? Baka nagpunta sa Ate Cindy mo. O baka may iba siyang lakad. Kinaaling Celia yata. Bubunutan daw ng ngipin si Marcel eh. Alam mo naman yon, palaging abala, di ba? Kaya sige na, tapusin mo na lang yung pagkain mo tapos dadaan muna tayo sa Ate Cindy mo. At saka, o nga pala Hana,
huwag ka na rin masyado makulit kay nanay, pwede ba? Hindi na siya bumabata. Ha? Ano pong ibig mong sabihin, kuya? Ang ibig kong sabihin, mahal kong kapatid, napapagod si nanay. Alam mo ba yun? Wala tayong tatay kaya wala siya katuwang sa buhay. Yung mga gawain dito sa bahay, pati sa iba nating mga kabaryo, siya rin yung tumutulong, di ba? Pero kuya, nandiyan ka naman, di ba? Pero iba rin yon kapag meron tatay, Hana. Tsaka, basta, maiintindihan mo rin yan kapag lumaki ka na. At saka isa pa pala ha, pati yung pag-iyak-iyak mo tuwing binubunutan ka ng ngipin. Tigilan mo na yan, pwede. Lalo na kung nagtatago ka ng ngipin para magkatotoo yung wish mo. Kalimutan mo na yan, ha? Ay, oo nga po, kuya. Hindi naman pala totoo yung sinabi ni Ramram. Binangungot pa nga ako kagabi eh. Si nanay daw kasi sobrang galit sa akin. Binunot daw po lahat ng ngipin ko. Kaya sige na nga, bibigay ko na lang sa kanya mamaya pag uwi yung ngipin. Nakita mo na yung nangyari. Kaya huwag ka ulit magtatago ng ngipin, ha? Sabay na kaming umalis ng kapatid ko sakay ng Paragos. Malayo ang paaralan, kaya hinahatid sundo ko siya pati ang ilang bata sa baryo. Babae ang kapatid ko kaya hindi kami kampante ni nanay na pabayaan siyang bumiyahe, kasama lang yung ibang bata. Nadaanan ko yung bahay ni Cindy, pero walang tao doon. Pag uwi naman namin kinahaponan. Hana, baba na. Dumiretso ka na sa loob tsaka magbihis, ha? Nandyan na pala si nanay, oh. Bukas na yung pinto ng bahay. Uy, yung sinabi ko, ha? Huwag ka masyadong pasaway. Doon na rin ako dadaan sa likod, kuya. Ang sarap kaya sumakay sa Paragos. Basta, ikaw nang bahala. Basta, baba na, oh. Si nanay pala yung nagwawalis dito sa likod, eh. Bilisan mo na, bubuit. Hindi na nga ako pabuit eh. Nanay si kuya nanunukso na naman. Oh, mga anak ko, buti nandito na kayo. Sige na, Henry. Itali mo na yung kalabaw para makapagpahinga ka muna bago kumain, ha? May nabili na akong pang-ulam natin. Uy, sakto, nay. Gutom na ako, eh. Yay! Ano pong ulam natin, Nay? Di ano pa nga ba? Kundi yung paborito niyong sinaing na tulingan at saka may pinatuyong kamyas. Wow! Mapaparami na naman po yung kain ko nito. Hindi na masakit yung ngipin ko eh. Kaya nga pumasok ka na doon sa bahay. Saka magbihis ka na. Opo, Nay. Nay, magre-ritual ba kayo mamaya? Biyernes ngayon, eh. Meron po ba kayo nakuhang ngipin tsaka kuko? Oo anak, magre-ritual ako. Maliban kasi kay Marcel, yung binatang pamangkin ni Tommy, nagpabunot din ng ngipin. At saka, ayun, si Cindy, nagputol ng kuko bago umalis kaninang maagang maaga. Ayun, nakarami naman ako. Naku, mabuti pala, nay. Yung kay Hana pala, ibibigay ko din yung mamaya, ha? Binabangungot daw kasi siya kagabi. Yun nga eh, ginising ko nga yun kagabi. Medyo natakot pa nga sa akin. Pasensya ka na pala dun sa kagabi anak ha. Napagtaasan patuloy kita ng boses. Naku, wala po yun, nay. Sa kulit ko naman po kasi ako dapat po yung humingi talaga ng pasensya. Nay, ito na nga po pala yung ngipin ko kagabi Pangit pala to ilagay sa ilalim ng unan. Sinungaling talaga yung si Ramram. Di pareho tuloy kaming binangungot kagabi. Yan kasi, bakit kasi naniniwala ka palagi kay Ramram, eh? Alam mo naman palagi niloloko ka nun. O siya, akin na yung ngipin mo. Nakahinga ako ng maluwag saka nakangiting itinali ang kalabaw sa puno ng kamatsile. Sisipol-sipol pa ako noon nang matapos at pasimpleng sumuot sa bakod para makapasok sa bakuran. Sumisipol ako na parang walang iniisip. Kuya! Bakit na naman ba? Kanina ka pa pabalik-balik, eh. Kaya hindi ka pa nagbibihis, oh. Kuya, si nanay kasi, alam mo, parang may diferensya na sa ilong. Kasi po yung siga niya, laging ang baho, diba? Pero lagi lang ayos sa kanya yun. Ano ka ba?
Talagang gawain naman yan ni nanay dati pa, di ba? Hindi ka pa ba nasasanay? Pero kasi kuya, masakit po talaga sa ilong yung sinusunog niya sa siga eh. Hindi po kaya doon niya nilalagay yung mga ngipin at saka yung kuko? Kaya bumabaho? Huwag ka na nga makulit, Hana. Wala masama sa ginagawa ni nanay. Kaya magtakip ka na lang ng ilong kapag nagsiga ulit siya mamaya, pwede? Oh, kita mo kuya? Pati nga si Rocky sang-ayon sa akin eh. Siraulo ka talaga. Wala pa nga siga si nanay, oh. Hayaan mo na nga siya. At saka binili kita ng paborito mong ulam, oh. Tapos hindi ka naman tumutulong sa kanya maglinis. Pero ang dami mo reklamo, ah. Kasi nga may pasok po ako, di ba? Tapos si nanay naman yung may sabi na mag-aral lang ako ng mabuti. Kasi siya raw yung bahala dito sa bahay. Ay, nako, hindi ka talaga magpapatalo, no? Sige na nga. Diyan ka na nga muna. Magigib ako tapos maliligaw na ako. Pumunta ako sa poso. Nag-igib muna ako ng tubig para sa kusina at banyo. Saka naglinis na ng katawan. Medyo maalinsangan ng hapon na yon, kaya naman tumagal ako sa banyo. Paglabas ko, madilim na ang paligid at nandun na rin ang kakaibang amoy na sumasama sa hangin at usok. Dumiretso na ako sa silid ko at nagbihis. Kakatapos ko lang at palabas na sana ako nang kumatok si Hana. Mula sa labas, dinig na dinig ang pangungulit at reklamo niya. Kuya, bilisan mo na dyan oh. Nakakagutom yung baho ng siga ni nanay eh. Alika na, kumain na po tayo. Ay, nako, kulit talaga ni Bobwit. Saglit lang, Ana. Teka lang. Kuya, halika nga po sandali. Samahan mo nga ako silipin si nanay. Halika, tingnan natin yung ginagawa niya. Sabi mo ayaw mo nung amoy na ginagawa niya. Ba't mo pa sisilipin? Kuya kasi, bakit ba siya nagsusunog ng mabaho? Tapos nilalanghap pa niya yun. Hindi ba siya magkakasakit sa ganun? Uy, ikaw talagang Bobwit ka. Kung kailan palagi kitang sinasabihan at lumalaki ka na, saka naman hindi kita mapigilan sa pagiging-usisera mo. Uy, tigilan mo yan, ha? Kuya naman kasi, bawal na bang magtanong o mag-usisa? Nagtataka na po kaya ako. Napakamot ako ng ulo ng sandaling yon. Lumalaki na nga ang kapatid ko at hindi ko na mapigilan kung magtanong o mag-usisa man siya. Kaya kaysa lalo lang siyang magtaka at maguluhan, sinamahan ko na lang siyang silipin si nanay habang pinapaliwanagan. Nakasilip kami sa bintana at halos pabulong kung mag-usap. Alam mo, Hana, matanda na kasi si nanay natin. Kaya yung mga ginagawa niya, pampalakas yan ng katawan. Pero kasi ikaw bata ka pa eh, tapos wala ka pa masyadong alam. Kaya pwede talagang hindi mo magustuhan yung ginagawa niya. Pero hindi ibig sabihin nun, mali na yung ginagawa niya. Paano kasi kuya? Sa school kasi, si Ramram laging nanunukso. Nanunukso? Ano naman sinasabi sa'yo? Ang pangit daw ni nanay. Tapos, aswang daw siya. Loko yung batang yun ah. Bakit? Nakita niya bang pumapasan ng tao si nanay? Umanda talaga sa akin yun kapag nakita ko yun sa labas ng tindahan. Nainis ako sa sinabi ng kapatid ko. Nakalimutan ko ng hinaan ang boses ko, pati ang posibilidad na marinig kami ni nanay. Kaya naman nagulat na lang kami nang magsalita siya mula sa labas ng bintana. Payapa lang si nanay, pero kami ni Hana ay biglang nanigas sa kaba. Hindi namin alam na rinig pala ni nanay ang usapan namin. Pero wala lang kay nanay yung mga ikinuwento ni Hana habang kumakain kami. Basta Hana anak, huwag mo nang pansinin yung mga sasabihin nila sa'yo ha. Basta ang sinabi ko sa'yo noon pa, huwag kang mauuna sa pakikipag-away. At hanggat makakaiwas, umiwas kayo. At yung mga sabi-sabi lang, salita lang naman yun eh. Umalma lang kayo kapag pisikalan na at kapag kayo yung unang sinaktan. Maliwanag ba yun? Pero nay, hindi naman po talaga kayo aswang, di ba?
Hana, ano ba? Tama na nga yan. Di ka ba nakikinig kay nanay? Huwag mo nang pansinin kasi yung mga sinasabi nila. O, siya sige na. Magpatuloy na tayo sa pagkain. At hindi dahil walang pasok bukas, hindi ka matutulog ng maaga, Hana. May pupuntahan po ba kayo bukas, Nay? Sama niyo naman po ako. Maglalaba lang ako bukas, anak. Kaya dito lang ako maghapon. Sabado at Miyerkules ang laban ni nanay. Ako naman may pasok pa rin tuwing Sabado bilang karpintero. Kaya maaga ako natulog nung gabing yon. Kinaumagahan, sumabay sa akin si nanay dahil paubos na ang sabong panlaban niya. Sa tindahan sa baryo kami pupunta at dun din ako nagkakarpintero dahil pinapalaki yon ng may-ari na si Madam Nita. Habang nasa daan, napansin namin ang jeep na nakahinto sa tapat ng bahay ni Cindy. Kababata ko si Cindy, ulila na siya sa mga magulang at may tiyuhin na si Mang Primo. Dati siyang kasintahan ni nanay. Pero kahit mag-isa hindi siya takot. Siya na yata ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Kaya kahit gusto ko siyang ligawan, nagdadalawang isip ako. Aba, may nakatigil na sasakyan sa tapat ng bahay ni na Cindy ah. Sino kaya yan? Tara, Nay. Punta muna kaya tayo kay Ate Cindy. Pero wala naman nabanggit na bisita si Cindy sa akin, Nay, di ba? Pero hindi ba yun yung Tio Primo niya? Parang namamasada yata yun ng jeep dun sa nilipatang probinsya eh. Ah, si Primo? Nandito siya? Nay Loling! Henry! Punta po kayo dito! Nay, lalapit po ba tayo? Pero kung ayaw niyo naman po, pwede naman ako na lang yung kumausap kay Cindy. Dito na lang po kay ni Hana. Naku hindi anak. Ayos lang sa akin na makita si Primo ulit. Sigurado po kayo, Nay, ha? Baka mamaya napipilitan lang po kayo. Ano ka ba anak? Sigurado ang nanay mo. Kaya huwag ka mag-alala ha. Alika na. Hindi ko dala ang paragos ng araw na yon dahil walang pasok. Kaya magkakasunod kaming tatlo na naglakad papunta dun sa jeep. Nakita ko may buhat-buhat si Cindy papasok ng bahay niya. At sakto namang bumaba ang lalaking driver ng sasakyan nang makalapit na kami. Medyo gumaan yung hangin, lalo na nang magsimula ang biruan. Oh, kamusta, Luling? Nakita na rin tayo sa wakas. Ayos lang naman ako Primo. Ang tagal bago ka nakabalik dito ah. Oo nga eh. Ilang taon na nga ba nung huling nandito ako? Parang 21 anyos na yata, ano? Kaya nahulaan ko itong binatang to. Siya yung panganay niyo ni Hector, hindi ba? Ganun na nga. Ito yung mga anak namin, sina Henry at saka si Hana. Haba, talaga sinunod sa pangalan ng tatay nila. Sana man lang kahit itong cute na batang ito, sinunod yung pangalan sa'yo. Kahit yung Leia man lang, hindi ba? Pero kamusta mga bata? Ayos naman po kami, Mang Primo. Kaibigan niyo po si Nanay? Medyo kaibigan tapos medyo hindi. Teka, ilang taon ka na nga ba, Hana? 8 na po ako. 8 ka na? Ilang taon na ba siya nung nawala si Hector, Luling? 2 taon pa lang. Kung ganon. Nay Luling, pasok po muna kayo sa bahay oh. Tiyo, ayos na po yung mainit na tubig. Halika na po, magkape na tayo. Cindy, pasensya na ha. Pero papasok pa kasi ako sa trabaho eh. Tapos sila nanay naman bibili ng sabon. Bibili ng sabon? Naku, sakto. Marami naman akong dala dito eh. Kung hindi nyo na itatanong, itong mga dala ko, hindi lang konsumo kundi pantinda ko rin ito. Alam na alam ko kaya kung ano yung hinahanap talagang paninda dito sa atin. May dala kang paninda, Primo? Abay, oo naman, Luling. Ito yung pangarap natin noon, hindi ba? Ito, tinupad ko na. Nay, sasabay ho ba kayo sa akin? Nanay Luling, dito na po kayo bumili ng paninda kay Tiyo. Sige na, magiging negosyo po kasi namin to eh. Ibig sabihin ba niyan, Primo, dito ka na ulit titira? Ganun na nga, Luling. Kailangan talaga eh.
Nay, magpaiwan na po kaya tayo kung ganun. Ang layo pa po kaya ng tindahan ni Madam Nita. Hindi ka agad nakasagot si nanay. Halatang pinag-iisipan niya ng mabuti ang magiging pasya niya. Napansin ko pa noon ang panginginig ng braso niya, pati na rin ang mga daliri niya. Kaya naman inakbayan ko siya. Sinubukan ko pang ang pagaanin ang loob niya. Nay, tandaan niyo po kung ano yung magpapasayo sa inyo, nandito lang po ako para sumuporta. Pero anak, hindi ba masyadong mabilis? Nanay naman, mabilis pa ba yung 20 taon na lumipas? O, edi... Sige na nga lang, magpapaiwan na kami ni Hana dito, anak. Mag-iingat ka na lang sa trabaho mo, ha? Siguradong ayos na ayos po ako sa trabaho, Nay. Lalo pa ngayon, alam kong sobra sa inyo po. Henry, ano nga pala ang trabaho mo? Kung hindi mo lang naman mamasamahin, ha? Ma'am Primo, karpentero po ako. Haba talaga? Ayun pala di ko na lang yung kukunin kong katulang oras na magpapagawa ko ng kubo dito. Depende po kasi kung matatapos namin yung trabaho kay Madam Nita. Doon ka pala nagtatrabaho sa pinagagawang tindahan ni Ate Nita. Parang kakaumpisa pa lang nun, ano? Mga 2 linggo na po namin ginagawa yon. Baka siguro mahigit 1 buwan bago matapos kasi sementado po lahat. Tapos 4 lang naman kami nagtatrabaho doon. Baka naman pwede kitang arborin doon. Kahit mga 5 araw lang naman. Nako, iyan ang huwag mo gagawin, Primo. Baka nakalimutan mo na yung ugali ni Ate Nita noon. Aba, madam na nga yung gusto niyang ipatawag sa kanya. Sus, si Ate Nita naman talaga Kung kailan tumanda na, saka ba nag-inarte? Pero huwag ka maglala. Hindi na makakaangal sa akin yon. Basta iho ha. Bagitin mo sa kanya na yun yung sinabi ko. Titignan ko po muna, Ma'am Primo Maghahanap pa po ako ng magandang tiyempo kung sakali. Nagmamadali rin po kasi na matapos yung pinapagawa niya Yun kasi yung magiging bago niyang tindahan. O siya, sige na anak. Malalagot ka lalo kay Ate Nita niyan kapag nahuli ka pang pumasok. Sige po, Nay. Alis na po ako. Cindy, paalam. Palingon-lingon pa ako habang naglalakad. Napapangiti kasi ako sa nakikita ko kina nanay at Mang Primo. Noon ko pa lang siya nakilala, pero ramdam ko na agad ang epekto niya kay nanay. Parang may pag-asang mabuhay ulit ang nakaraan nila. Kaya mas buo ang loob kong kausapin si Madam Nita. Kaso wala siya. Naisip ko na lang tutulong ako kay Mang Primo sa linggo. Kinahaponan, sinabi ko sa kanya habang si nanay ay sabik ng tumutulong sa paninda niya. Haba, kung ganun, bumili na tayo kaagad ng materialis bukas na umaga para makapag-umpisa na tayo. Bukas na kaagad kayo aalis? Aba, hindi ba't sarado ang mga tindahan sa bayan tuwing linggo? Walang problema yon, Luling. May kakilala naman ako doon sa tindahan Doon sa mismong bahay nila. Kaya kahit anong oras, pwede akong bumili doon. Ma'am Primo, kung kayo na lang po kaya ni Cindy umalis bukas, sayang po kasi yung oras na kung sasama pa po ako sa inyo Maglilista na rin po tayo ng mga bibilihin para wala tayong makalimutan. Sa ngayon po, baka naman pwede nyo ituro sa akin kung saan nyo itatayo yung tindahan. Para bukas po na umaga, diretso na ako sa pag-ukay ng butas para sa mga haligi. Aba, magandang ideya yan, iyo O sige. Luling, dito muna kami sa labas na anak mo, ha? Oo, sige lang. Ituloy niyo lang yung usapan niyo. Abala rin naman ako dito O sige. Tara na sa labas, iyo. Teka, meron ka bang panukat na dala dyan? Opo, meron naman po ako panukat dito. Ito po, Ma'am Primo, ayos na po pala kayo ni nanay, no? Alam mo, Henry, biktima lang naman kami parehas ng pagkakataon ng nanay mo nung kabataan namin Kasi nung mga panahong yon, mas gusto ng mga magulang niya ang tatay mo. Kaya ayaw nila sa akin. Aba, sino ba naman magulang ang papabor sa lalaking halos hindi kayang buhayin yung sarili, hindi ba?
Kumpara naman sa tatay mo na hindi man mayaman. Pero kung kasipagan at diskarte ang pag-uusapan, inangkin niya ng lahat. Pero mabuti naman po hindi po kayo nagtanim ng galit sa kanya. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong nakakalimot ako kaagad, iho. Abay, nung una masama talaga yung loob ko. Sobra talaga yung galit ko, ah. Pero mahal na mahal ko ang nanay mo. At hindi ko naman siya kaya saktan. Kaya ang ginawa ko, umalis na lang ako dito para makaiwas ako sa gulo. Dito. Ito mismo parte ng lupain namin na to. Ito yung dati naming pangarap ng nanay mo na tayuan ng tindahan at bahay namin sana. Mga hanggang dito siguro yung lapad ng kubo, ano? Ma'am Primo, matanong ko lang, hindi na po yata kayo nakapag-asawa dahil kay nanay, ano po? Wala eh. Kahit sabihin pa natin puro lang ako inom noon at parang walang direksyon yung buhay ko. Yung isang bagay na pinakasigurado ko naman, sinuling lang talaga yung mamahalin ko habang nabubuhay ako. Swerte naman po ni nanay kung totoo po talaga yan. Aba, mukhang hindi ka naniniwala sa akin, bata ka. Sige nga. Eto usapang lalaki sa lalaki. Sa tingin mo ba nagbibiro lang ako? Ano po kasi, Ma'am Primo eh. Easy ka lang, bata ka. Ito naman, binibiro lang naman kita. At saka huwag ka maglala. Hindi naman kita pahirapan oras na ligawan mo yung pamangkin ko. Ma'am Primo naman. Medyo mahirap po pala talaga kapag yung babae medyo matapang po, no? Sinabi mo pa. Nauwi na lang sa tawanan ng usapan namin ni Mang Primo. Para ko na rin kausap si tatay. Magaan kasi siyang kasama. Positibo sa buhay at aminadong nagsawa na raw sa kabulastugan ng kabataan niya. Mabilis naming nailista ang mga kailangang bilihin. Pero humaba pa rin ang kwentuhan namin. Sa kanila na kami pinaghapunan at habang maliwanag ang buwan, sinimulan na namin ang paghuhukay para sa haligi. May konting tagayan pa bago nagyayang umuwi si nanay. Oy, kayong dalawa dyan, ha? Lumalalim na yung gabi, baka nakakalimutan ninyo. Bukas nyo na lang ipagpatuloy ang ginagawa nyo. Tignan nyo, nakaidlip na pala si Hana doon sa loob. Ginising ko na lang. Uwi na ba kayo? Sige, tara, ihatid ko na kayo. Kuya, kargahin mo naman ako. Haba, ako na magkakarga sa'yo kung gano'n, ha? Pero, teka lang, magpapalit ako saglit ng damit, ha? Diyan lang kayo, hintayin niyo ako. Cindy, ihatid ko lang saglit sila, Luling, ha? Ano, sasama ka ba? Para nung bata ka lang. Maglalakad tayo sa ilalim ng maliwanag na buwan. Magbibihis lang ako. O sige po, Tiyo. Pero grabe kayo, Magbibihis pa talaga? Gabi na rin naman, At saka hindi naman bayan yung pupuntahan natin. Kahit na, kasi kakargay ko si Hana eh. Kaya dapat malinis ako. Nay, ayos pala si Ma'am Primo, no? Sigurado ka ba, anak? Ayos siya sa pakiramdam mo? Opo, Nay. Parang si tatay lang din pala siya. Mas malaking tao nga lang na konti. At saka, dami ko talaga natututunan sa kanya, Nay. Uy, si nanay, hindi nakasagot. Gusto niyo po si Mang Primo, no? Stoy, huwag kang ganyan, Hana. Bata-bata mo pa yan ba itinuturo ng paaralan sa'yo? Si kuya naman, no? Di ba gusto mo rin naman si Ate Cindy? Lambingin mo rin po kasi siya, katulad ng ginagawa ni Mang Primo kay nanay. Nako, ikaw talagang bata ka. Nakakahiya yung mga sinasabi mo eh. Akala ko ba inaanto ka na? Bakit ang daldal mo? Oh, parang hindi ka pala inaantok eh. Maglakad ka na lang pauwi kung ganon. Ayoko nga po. Gusto ko nga pong magpakarga kay Mang Primo eh. At saka, Nay, pwede ko po ba siya maging tatay, di ba po? Aba, gusto mo ako maging tatay, Hana? Kung sabihin kong gusto rin kita maging anak. Talaga po? Teka
teka nga lang sandali. Ano ba naman kayo? Tigilan nyo nga muna yan. Nay Luling, wag na po kayong mahiya. 20 taon na po kaya kayong pinaghandaan ni Tio Primo. Hindian niyo po ba? Nay, kahit ako alam kong parang mabilis yung lahat. Hindi po ako tututol kung sakali. Todo iwas at tanggi si nanay sa pangungulit namin. Si Mang Primo naman tahimik lang sa tabi niya habang karga niya si Hana. Pagdating sa kawayang tarangkahan, pinauwi agad sila ni nanay at sinaway kami. Pinagbigyan namin siya pero kita ko ang pigil niyang ngiti. Wala akong ibang pangarap kundi makita siyang masaya. Lumipas ang araw, lalo silang naging malapit ni Mang Primo. Pero may hindi pala natutuwa, tulad na lang ni Madam Nita. Oy, Henry, tumigil ka nga saglit dyan sa trabaho mo. May sasabihin ako sa'yo. Madam, kayo po pala. Saglit lang po Ubusin lang po namin tong hinahalo namin semento. Baka po kasi tumigas Medyo marami pa to. Ay, naku, hindi. Gusto kitang makausap ngayon Kaya magpapalit ka na lang. Bilisan mo na nga, ayoko naghihintay. Sige po, madam. Saglit lang po Uy, Baldo. Palitan mo naman ako dito. Kakausapin ko lang saglit si madam. At saka sa uulitin, kapag tinatawag kita, huwag kang magangatwiran pa. Ako yung nagpapasweldo sa'yo rito. Kaya kahit anong oras, kapag sinabi ko sumunod ka kagad. Halika na nga dito. Ba't kaya ako pinapatawag nito? Ako, lagot. Baka imbis na makapagpaalam na kung hindi papasok sa Sabado, sisantayin pa yata ako Ako. Madam, nandito na po ako. Ba't niyo po ako pinatawag? Ikaw, Henry, Nagtatayo pala ng tindahan yung si Primo. At katuwang pa yung nanay mo. Hindi ba mo lang ako sinabihan? Sinabihan po ng ano, madam? Huwag kang magpanggap na wala kang alam dyan. Umabot sa akin yung balita na tumutulong ka raw sa pagpapatayo ng tindahan nila. Ang lalakas naman ng loob niyo para kalabanin ako. Madam, pasensya na ho. Pero kumpara naman po sa tindahan niyo na bago, ang liit lang naman po nung kay Mang Primo Yun na nga Ay nako, ang liit na nga ng mamimili dito sa baryo natin. Tapos magkakaroon pa ako ng kakompetensya. Madam, kaunting pangkabuhayan lang naman po yun para kay Mang Primo Kay Primo naman pala yun Bakit lagi nandun ang nanay mo? Ano, nagkabalikan ba sila? Alam mo yung nanay mo, pasimple lang din no? Ano? Ano pong pasimpleng ano yung sinasabi niyo, madam? Alam mo, yung nanay mo talaga. Nako, masyado na ba siya sabik sa lalaki? At kahit kababalik pa lang ng dati niya kasintahan sa baryo, sila na agad. Madam, wala naman pong ganyanan. Hindi naman kayo inaanon ni nanay Yung nanay mo naman kasi, ang hilig niya magpapansin kahit noong pa man. Madam, pasensya na ho Kung wala na po kayo mahalagang sasabihin, baka naman po pwede na akong bumalik sa trabaho ko. Oy, sige. Ganito na lang, Henry, Kung ako sa'yo, pagsasabihan ko yung nanay mo. Sa totoo lang kasi, hindi mo kilala yung si Primo. Ang bilis naman magtiwala ulit ni Luling dyan. Sa tingin niya ba, basta-basta na lang kinalimutan ni Primo yung ginawa niyang pang-iiwan noon? Aba, hindi ganun ng lalaking yon, hoy. At baka hindi niyo lang alam. Gagantihan niya ng nanay mo. Pero mabait po si Mang Primo, madam. Maalaga rin po kahit sa kapatid ko. Kay Hana. Kahit po kay Hana, nakaklase po na po nyo. Ay, naku, basta. Sinasabi ko to sa'yo kasi hindi talaga maganda yung pakiramdam ko sa pagbabalik ng Primo na yan. May sasabihin pa ho ba kayo, madam? Ay, oo nga pala. Munti ko na makalimutan. Ito talaga yung sasabihin ko sa'yo kaya pinatawag kita May libreng check-up nga pala sa health center natin sa Sabado. Sabihan mo yung nanay mo, Tapatingnan yung kapatid mo sa dentista. Nabanggit kasi sa akin ni Ramram nung nakaraan. Masakit daw yung pagkakabunot ng ngipin ni Luling sa bata. Kawawa naman yung kapatid mo. At saka, kilala ko yung dentista natin. Kasi yun din yung nagbubunot ng ngipin ni Ramram ng libre. Sige po. Babanggitin ko po kay nanay mamaya. Meron pa ho ba kayong ibang sasabihin? Wala naman na, iho. Kaya sige na, bumalik ka na doon sa trabaho mo.
Nabwisit ako kay madam nun sa totoo lang. Kung hindi ko nga lang talaga kailangan ng trabaho, parang kating-kati akong umalis na lang doon. Pero sa isang banda, napaisip din ako at nakuha ko yung punto niya. Masyado nga yatang mabilis ang mga pangyayari sa pagitan ni nanay at Mang Primo. Nakatuon ang pansin namin sa pananabik na magkaroon ng tatay. At si nanay naman, may lalaking nasa tabi niya bilang asawa. Kaya siguro na isasantabi na namin ang ibang posibilidad. Kaya kinahaponan noon, hindi ako dumaan kina Mang Primo. Binagtas ko ang malawak na palayan at tinumbok ko ang bahay. Dahil sa pagod sa trabaho at medyo matamlay ay nakatulog ako. Pero nagising ako sa sunod-sunod na ingay na galing sa alaga kong kalabaw na si Rocky. May mga aso ring tahol ng tahol, kaya sobra talagang ingay. Bigla ako napabalikwas, kabado at nagmamadali. Gabi na pala. Ano kaya meron sa labas? Teka nga, makuha nga yung flashlight sa bag. Wala pala sila, nanay. Ibig sabihin, maaga pa. Yung itak pala. Bagong hasa pala ni nanay to. Parang iba yun. Umanda ka. Kung sino man yung may gawa nito. Hoy! Sino ka? Ano ginagawa mo sa kalabaw ko? Paglabas ko ng pintuan ay sinentro ko kaagad ang flashlight sa puno ng kamatsile. Kaya naman nakita ko agad ang figura na nasa uluhan ng kalabaw na nakatayo na. Napalingon din ito pagkasigaw ko. Doon bumulaga ang itsura niya sa akin. Namumula ang mga mata, naglalaway at bahagyang magulo ang buhok niya. Kinabahan ako pero pinili kong magpakatapang. Hindi ko alam noon kung gaano kabigat ang matutuklasan ko. Tigilan mo yan! Lagot ka sa akin, halimaw ka! Oy! Bumalik ka dito, lintik ka! Rocky! Diyos ko, bakit tumudugo yung bibig mo, Rocky? Anong ginawa ng baliw na yun sa'yo? Teka, bubuksan ko yung bibig mo, ha? Dahan-dahan lang to. Tinanggal na kanya ng ngipin. Nadoble ang kaba ng dibdib ko sa natuklasan ko ng mga oras na yon. Kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Patakbo akong pumunta sa bahay ni na Cindy. Nasa hindi pa tapos na kubo sila, pero may maliwanag na ilaw na nakakabit. Katulad ng flashlight na ginagamit ko ang liwanag nun. Masaya pa sila nung maabutan ko, pero biglang nagbago ang lahat pagdating ko. Tatay Primo naman eh. Akin na po yung mga bunga ng aratilis oh. Hulaan mo muna kung nasa ang kamay ko nilagay yon. Ano ba naman kayong dalawa? Makukulit nyo talaga. Cindy, bakit kaya wala pa si Henry, no? May nabanggit ba siya sa'yo na gagabihin siya? Wala naman po, Nanay Luling. Pero ang alam ko po, kakadating lang ni Madam Nita kagabi. Kaya baka po may pakain o di kaya po nag-overtime sila. Hindi ko lang po sigurado. Nay! Nay! Oh, Henry anak, buti nandito ka na. Ginabi ka ha. Tsaka, tumakbo ka yata. Grabe yung hingal mo oh. Pasensya na po sa inyo ha. Pero si nanay lang po muna yung kakausapin ko. Hana, dito ko muna kay Ate Cindy mo ha. Ano ba nangyayari anak? Kinakabahan naman ako sa'yo eh. Dito po tayo, Nay. Dito po tayo. Hinila ko siya sa bandang kalsada. Ilang metro ang layo sa kubo. Sapat na ang distansya para hindi nila marinig ang usapan at hindi ko na kailangang bumulong. Doon ko isinalaysay kay nanay ang tungkol sa nangyari kay Rocky. Hindi ko na muna inintindi ang babala ni Madam Nita laban kay Mang Primo dahil hindi pa ako kumbinsido doon. Pareho kaming kinakabahan pero pilit naming hinahawakan ang sarili namin. Pero hindi pa naman natin sigurado kung kumao yun anak. Baka mamaya baliw lang talaga na napagdiskitahan yung alaga mo. Pero Nay, yung iniisip ko, paano nga kung asong na kumao nga yun? Pero nagtatago lang. Nay, wala ho ba kayong kilalang kalahi nyo?
Si Mang Primo ho ba? Si Primo? Naku anak, kung kumao si Primo, imposible namang magawa niya yun. Kasi buong araw kaming magkasama eh. Nag-alok na nga siyang samahan kami kina Ate Nita. Kung hindi nga lang nakakahiyang sunduin ka pa sa laki mo eh. Pambihira naman, Nay. Sino po kaya gagawa nung kay Rocky? Kawawa po yung kalabaw ko eh. Kung hindi aswang na kumao, pwedeng ibang aswang siguro anak. Pero, Nay, alam ho ba ni Mang Primo na kung ano po kayo? Oo anak. Noon pa magkasintahan pa lang kami. Sinabi ko na sa kanya ang totoong pagkatao ko. Katulad ng sinabi ko rin sa tatay mo nung ikinasal kami ni Mayor. Pasensya na kayo ha. Ayoko rin naman sana mga ilam sa usapan niyo mag-ina. Kaso yung dalawa, kung ano na yung sinasabi eh. Pati tungkol sa aswang na pag-uusapan na at natatakot sila. Bakit hindi na lang tayo sa loob ng bahay mo na mag-usap? Nay, umuwi na lang kaya tayo. Sandali lang anak ha. Mas mabuti siguro kung sabihin na lang natin kay Primo yung nangyari. Matutulungan niya tayo, alam ko. Henry, iyo, kung ano man yung problema mo, huwag ka mahiya magsabi sa akin. Kuya, pumasok na po tayo sa loob ng bahay nila Ate Cindy oh. Natatakot na po ako dito sa labas eh. Siguro po sa bahay na lang tayo, Nay. Si Rocky po kasi, mag-isa lang siya doon. O sige na, Luling. Dalhin na lang natin yung mga ulam tsaka sinaing. At doon tayo maghapunan para medyo maiba naman. Oo nga po, Tatay Primo. Di ba Ate Cindy, nung isang araw naisip mo na rin yun? Yung tatabi ka sa amin ni Nanay matulog, tapos si Tatay Primo naman sa tabi ni Kuya? Oo Hana, naisip ko yun. At saka mukhang matutupad na, di ba? Oo, tara muna saglit sa bahay at kukuha pa tayo ng mga pagkain at kakandado ko lang yung pinto, ha? O siya sige, tutulungan na kita sa pagbibitbit Primo. Hindi na, Nay. Cindy, pahawak nga nitong itak. Ako na yung tutulong kay Mang Primo sa kusina. Oo sige, akin na yan. Nay, sa loob po muna tayo. Tutulong din po ako saglit doon sa kusina. Naiwan si Nanay sa maliit na sala ni na Cindy. Kaming tatlo naman, nasa kusina. Hindi pa rin ako mapakali kaya napunan na nila ako. Palingon-lingon ako kay Nanay, na pilit inaaliw si Hana. Pero panay ang tanaw sa amin. At ang sabihin ko sa kanila ang nangyari. Alam kong hindi ako nagkamali sa pagsasabi sa kanila. Pinilit kong huminahon kahit nanggigigil pa rin ako. May kusino kasing siraulo yung nagbunot ng ngipin ng kalabaw ko eh. Ano? Binunot yung ngipin ni Rocky? Kaya ba ganyan na may dugo sa mga kamay mo? Stoy, hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya marinig ka niya eh. Abay, sino ba yung siraulong gumawa niyan? Ano naman kasalanan ng hayop na yun at pinakailaman niya ng ganon? Iyon na nga po eh. Pero humanda po talaga siya. Oras na malaman ko kung sino siya. Hindi lang talagang ngipin yung tatanggalin ko sa kanya. Pati yung kuko niya rin. Oh, Cindy, dalhin mo to doon kila Luling. Kami na rito ni Henry sa ulam. Sige po. Kukuha lang din po ako ng balabal doon sa kwarto ko. Hana, alika dito saglit. May bibigay ako sa'yo. Pagkaalis ni Cindy ay mas naging seryoso at masinsinan ang pag-uusap namin. Kasama naman namin si Nanay. Hindi ko pa sigurado kung may alam si Cindy kung ano talaga ang nanay ko. Simulat sa pool naman kasi, hindi siya yung tipong nag-uusisa. Pero alam ko rin na marunong siyang mag-obserba. Nay, hindi po ako mapanatag hanggat hindi ko nalalaman kung sino yung may gawa nung kay Rocky. Henry anak, hindi naman natin malalaman yan agad-agad. Kaya kumalma ka muna. Yang isipin nyo kaya kung sino yung may galit sa inyo na posibleng gumawa niyan. Sa totoo lang, walang may matinong isip ang gagawa dyan eh. Mang Primo, hindi naman po sa wala po akong tiwala sa inyo Pero kailangan ko po siguro talagang masabi sa inyo to para maalis na rin po sa isip ko.
Ano yun, iyo? Haba, huwag mo sabihin na ako yung naisip mong gumawa doon, ha? Pasensya na po kayo. Pero sinabi sa akin ni nanay na imposibleng kayo po yun. Ang kaso, yung sasabihin ko po sa inyo, meron po kinalaman pa rin sa galit Ano ba kasi yan, Henry? Ako kinakabahan sa'yo eh. Ma'am Primo, talaga ho bang hindi kayo galit sa ginawa ni nanay sa inyo noon? Galit? Naku naman, Henry. Ikaw naman talaga, oh. Henry, anak, ano ka ba namang bata ka? Sa tingin mo makakaligtas sa akin to kung sakaling gumaganti lang pala siya sa ginawa ko sa kanya? Aba, baka kumaripas na siya ng takbo pagkakita pa lang sa akin noon. Teka nga lang, Henry. Ayos-ayos naman na samahan natin ng mga nakaraan, Tapos bigla ka na lang magtatanong sa akin ng ganyan. Sabihin mo nga sa akin, meron ba nangyari sa trabaho mo na hindi namin alam? Ay, pero lumalalim na ang gabi. Tara na't umuwi na tayo para makapaghapunan na. Hindi natapos ang usapan namin pero sa tango ni Mang Primo ay alam kong may katuwang na ako. Kinagabihan, habang tulog si Hana ay sinuri namin ulit si Rocky. Pati ko niya, pilit palang tinanggal, kaya lalo akong nagalit. Nangako ang mga kasama ko na tutulong hulihin ang gumawa. Madaling araw bumangon ako para umihi. Wala si Mang Primo at bukas ang harang sa pinto. Akala ko siya ang lumabas pero si Cindy ang nadatnan ko. Cindy, anong ginagawa mo dito? Shh! Huwag kang maingay. Kanina pa may kumakaluskus dyan sa damuhan na yan, oh. Sigurado ka? Teka, kukunin ko lang yung itak tsaka tatabasin ko yan. Si Ma'am Primo, umuwi na ba? Oo, umuwi siya. Magkasunod nga lang kaming lumabas kanina eh. O siya, sige. Dito ka lang Mag-iingat ka. Ano? Gumagalaw pa ba? Kung wala, puntahan natin tapos tatabasin ko na. Walang mga pusa yata yun, Cindy Lagot talaga sa akin yung mga yan. Eh, hindi naman ganyan yung narinig ko kanina eh. Ano ka ba? May pusa ba na humahangos? Tara na nga kung ganun. Pero sa likod lang kita Pinuntahan ko nga ang mataas na damuhan. Nagsipagtakbuhan naman ng mga pusang nandun. Unti-unti kong tinabas ang mga damo hanggang sa inabot na kami ng papasikat na araw at naubos ko rin ang kumpol ng damo doon. Pero may natuklasan kami. Pagod na ako at pawis na pawis pero bigla akong nanlamig sa nakita namin. Ano to? Bunganga na nakanganga. Tapos walang ngipin yung gilagid. Parang bagong bunot pa to. Naku Henry, baka yung umatake kay Rocky, siya rin yung nandito sa inyo. Baka nga. Tara, tawagin muna natin si Nanay, bilis. Kailangan niya makita to. Tumakbo nga kami pabalik ng bahay at sinabi namin kay Nanay lahat ng nakita namin. Pagkatapos bumalik kami kung saan namin nakita ang gilagid na tila bagong bunot ang mga ngipin. Opo, Nay. Ito po. Hindi. Gilagid nga. Bakit nandito yan? Yun nga po, Nay. Hindi po kaya babala to. Babala? Babala naman para saan? Si Ma'am Primo, umuwi po siya, Nay. Pero kailangan niya rin makita to. Puntahan natin siya, Nay. Iwanan muna natin si Hana kay Cindy. O sige, maghukay ka muna saglit dito sa bandang to at ilibing na natin tong gilagid na to dito bago umalis. Sinunod ko siya. Tinabunan ko pa ng ilang tinabas na damo ang pinanghukay ko para hindi halata. Hindi na kami nagpaalam kay Cindy. Dumiretso na kami sa bahay niya. At doon ay sinalubong na naman kami ng panibagong insidente. Magulo ang loob ng bahay ni na Cindy at halatang may nanadyang manggulo. Salot talaga sa lipunan at may sira sa tuktok ang gumawa nito. Mabuti pang ninakaw to kaysa naman pinagbubutas lang. Pero, Ma'am Primo, parang hindi po niya kailangan ng pera talaga Mukhang hindi lang kami ng anak ko ang may kalaban ngayon, Primo. Kundi pati ikaw din.
dapat na matapos to. Kung damay-damay na rin ang gusto nila, pagbibigyan ko sila. Mang Primo, ano pong ibig niyo sabihin? Meron ako ipagtatapat sa'yo. Lalo na sa'yo, Loling. Alam mo ba nung magkahiwalay tayo at nung malis ako dito, naghanap ako ng ibang kumao na katulad mo. Anong ibig mo sabihin? Aswang na kumahaw ka na rin ba? Ha? Hindi paano kasi nalaman ko pala yung kumao hindi makakapagparami kung hindi kapwa kumao ang mapapangasawa niya. Pero nakahanap po kayo ng ibang kumao, Mang Primo. Ano pong klase sila? Masasama po ba o mabuti? Masasama sila, Henry. At kaya ako umalis sa kanila at bumalik dito dahil natuklasan ko na naghahanap sila ng babaeng kumao. At saka sa tingin ko, nandito na siya ngayon. Pero paano niyo po nalaman na kumao yung nilapitan niyo, Mang Primo? Yun ay dahil nagpapanggap silang mga dentista, Henry. Dentista? Saglit nga lang po. Nabanggit ni Madam Nita na may libre daw bunutan ng ngipin dun sa asento sa Sabado. Kilala daw niya po yung dentista dun eh. Kasi yun daw yung nagbubunot ng ngipin ni Ramram eh. Kung ganon, hindi imposibleng si Robin yon. Siya ang anak na mag-asawang kumao na nakilala ko. At ang paalam ko sa kanya, maghahanap ako ng babaeng kumao para sa kanya. Pero siyempre, hindi na ako bumalik doon. At magsasama na nga kami ng nanay mo, hindi ba? Baka nasundan ka na rito kung ganun, Primo. At posibleng si Ate Nita yung nakakontsaba niya. Posible talaga yun, Nay. Mainit pa naman yung mata ni Madam Nita sa atin. Ano pong gagawin natin? Hintayin na muna natin si Cindy. Magpaplano tayo ng hakbang para mahuli ang lintik na Robin na yon. Pero kailangan ko po pumasok sa trabaho, Mang Primo eh. Baka doon mas makasagap pa ako ng dagdag na impormasyon. Primo, anak, wag na. Baka mapahama ka pa oras na malaman nila na bistado na natin yung lihim nila. Hindi, Nay. Kaya ko po to. Kung gano'n, Henry, sige. Magbatsyag ka. At kami ni Cindy muna yung magpaplano. At saka huwag ka mag-alala. Kung ano man mangyari, may alam akong pinagtataguan ni Robin. Pumasok pa rin ako ng umagang yon. At kahit paano ay may nauna na kaming plano. Tiwala naman ako kay Mang Primo na hindi magpapabaya kung magkagipitan man. At dun sa construction site, rinig ang pagpukpok, pagpala at ingay ng trabaho. Kalmado pa nung una, pero biglang naging tense nang mahulog si Ramram sa inakitang hagdan habang abala si Madam Nita. Kayong lahat! Makinig nga muna kayo saglit. Oh, para saan naman kaya to? At sino naman kaya yung kasama ni Madam? Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Doc Robin ninyo. Bali isa akong dentista na nagnanais makatulong sa baryong malayo at liblib. Katulad dito sa inyo. Lalo na sa mga trabahador na may problema sa mga ngipin nila. Bali ngayon, libre po ang bunot. Anak na, parang siya yung siraulong nakatinginan ko ah. Aray! Lola! Lola, tulong! Oh, si Ramram lumusot sa pagitan ng hagdanan! Hoy, Baldo! Tulungan si Ramram! Dali-dali akong bumaba para daluhan sila. Natamaang bumagsak si Baldo. At bagaman nasalo niya si Ramram, hindi niya ito nahawakan ng mabuti. Kaya pagbagsak niya ay tumalbog pa ng bahagya ang bata sa lupa. Pumalag ito sa iyak ng malapitan ko. At si Baldo naman, umungol na lang. Nagkagulo ang lahat, may nagsisigawan, may nagtatakbuhan at halos hindi na magkaintindihan. Oh, tumabi kayo! Tabi! Ramram, huwag kang gagalaw ah. Dadalahin ka namin sa ospital. Naku, tanggal yung mga ngipin mo. Aray ko! Lola, natanggal mo yung ngipin ko! Ano ka ba naman kasing bata ka? Bakit ka ba nandito sa labas? Doc Robin, dali na natin sila sa ospital. Pakiusap naman oh. Naku, magagastusan ako dahil sa yung bata ka eh. Oh, kayo dyan! Tulungan niyo akong buhati siya at ikarga sa kotse. Dadalhin ko siya sa ospital. Oh, kayo mga nandiyan sa taas, bumaba nga muna kayo dito.
Oh, kayong lahat ha? Makinig kayo mabuti. Ayoko kumalat ang nangyaring to. Oras na makarating to sa iba. Sisisantihin ko kayo lahat. Madam, maulang galang na po ah. Kaibigan ko po si Baldo. Pwede po bang ako na lang yung magsabi sa pamilya niya tungkol sa nangyari? Anong ikaw ang magsasabi? Hindi mo ba narinig yung bilin ko? Pero, madam, Madam Nita, kailangan ko na makakasama na maghahatid sa ospital para dito sa isa. Oh, ayan. Tamang-tama, Henry. Kaibigan mo si Baldo, sabi mo, di ba? Kaya sige, ikaw na muna pansamantalang sumama sa kanya. Ako na magpapaalam sa pamilya niya tungkol sa nangyari. madam, di ba sasama rin naman kayo kay Ramram? Abay, oo nga. Pero sa harapan kami. At ayoko nakikita si Baldo habang nasa biyahe. Baka mauna pa akong atakihin sa puso kaysa sa kanya eh. Kaya bilisan mo na nga kung ayaw mong masisante. Sige po, madam. Sasama na po ako. Mabilis ang mga hakbang kong kinuha ang lumang backpack na nakasabit sa tinatrabaho kong haligi. Saka mabilis na sumunod sa doktor. Pinasakay niya ako sa likod ng sasakyan niyang parang ambulansya rin. Nakaamoy ako nakakaiba doon at parang nanindig ang balahibo ko. Pare, babantayan mo siya dyan ha. Medyo malayo pa naman yung ospital. Pero bibilis ako na lang yung pagpapatakbo. Sige pre. Isinara niya na nga ang pintuan. Umuungol si Baldo at mahina nang nagsalita. Kaya naman kinausap ko siya. Mukhang masama ang lagay niya dahil ulo yata ang napuruhan sa pagbagsak. Naawa ako kaya kahit inaantok sa biyahe ay pinilit kong wag pumikit para may makausap siya. Sinilip ko ang bintana pero lumalabo na ang paningin ko at parang hinihila ako ng antok. Ang huli kong naalala, bumagsak ako sa tabi ni Baldo. Pagkagising ko ay nakatali na ang mga kamay ko at wala akong makita. Hindi. Bakit ako nakatali? Bakit wala akong makita? Ano nangyari sa akin? Hoy! Mabuti naman at gising ka na. Henry yung pangalan mo, hindi ba? Doc Robin? Doc Robin, alam ko ikaw yan. Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako nandito? Kalagan mo ako, oy! Tanggalin mo tong piring ko, ano ba? Kumalma ka lang pare. Kilala mo naman pala ako eh. Kaya wala kang dapat ipag-alala. At kung magkakasundo tayo, mabilis lang na mausapan to eh. Anong kailangan mo sa akin? Saan mo ako dinala? Ano ba? Kalagan mo ako! Kalagan mo ako! Tumigil ka nga! Kapag ako nainis sa'yo, kukunin ko yung kapatid mo. Tignan ko lang kung hindi pumayag ura-urada ang nanay mo sa gusto ko. Si nanay? Anong kailangan mo sa kanya? Bakit ako yung kinuha mo? Eh alam mo kasi pare, hindi ko naman planong kunin ka eh. Kaya lang, naalala ko pala na anak ka pala ng hinahanap ko. At saka nakita mo na rin ako minsan kaya sakto magpapakilala ako. At baka sakaling madadaan natin sa maayos na usapan na lahat. Ang dami mo paligoy-ligoy. Kalagan mo ako sabi eh! Kalagan mo ako! Kaya kasi ang likot mo eh, natumba ka tuloy. Pero huwag ka maglala. Tatanggalan kita ng piring para kahit paano naman may makita ka habang nakahiga. Tinanggalan niya nga ako ng piring noon pero hindi niya ako ibinangon. Kaya patagilid kong tiningnan ang kinaroroonan ko. Medyo madilim na sa labas pero maliwanag na sa loob ng bahay na halatang napakaluma na. Sa isang sulok may mesa na hindi ko makita kung ano ang nakalagay sa ibabaw. Pero sa dingding noon may nakadikit na mga larawan. May mga bata, may matatanda, pero isa roon ang kumuha sa atensyon ko. Lumang larawan yon na wala pang kulay. May ganong larawan din si nanay sa bahay sa pagkakatanda ko. Sino ko ba? Bakit may lumang larawan ka ni nanay? Wala na rin dahilan para hindi pa ako magpakilala. Hawak na rin naman kita eh. Eh ang totoo niyan, hindi lang ako simpleng dentista.
Isa rin akong kumao, kagaya ng nanay mo. Kung kumao ka, ano kailangan mo sa nanay ko? Hindi naman siya masama eh. At ayaw niya ng gulo. Simple lang naman yung gusto ko sana kung papayag siya. Magtulungan kami para maipagpatuloy ang lahi namin. Ano? Siraulo ka pala eh. Baka nakakalimutan mo ilang taon na yung nanay ko. Wala naman yun sa taon pare eh. Nasa pagsasanib yun ng mga dugo namin. Hindi makikipagsanib si nanay sa masamang katulad mo. Ikaw yung sumabatay sa kalabaw ko. At sa tingin ko, pati yung nag-iwan ng gilagid sa damuhan. Ikaw din yun. Kaya kriminal ka. Siraulo ka. Wala eh. Kailangan ko iparamdam yung presensya ko. At kailangan ko pagalawin yung mga kakampi ko. Kung gano'n, mali-mali yung diskarte mo. Dahil ang pinakaayaw ni nanay sa lahat, yung tinatakot siya at pinapakailaman ng mga mahal niya sa buhay. Pues, wala siya magagawa kundi pumayag siya sa gusto ko. Dahil hawak ko ang pinakamamahal niya anak. Siraulo ka! Pakawalan mo ako dito! Papatayin muna kita bago mo makuha yung nanay ko! Tinawanan lang niya ako saka sumilip sa bintana. Hindi ko na inalala ang sarili kong kaligtasan. Pero nang maisip kong sasaktan niya si nanay, doon ako nagalit at naging desperado. Habang nakahiga ay pilit akong nag-isip kung paano ako makakatakas. Nag-ingay ako, humingi ako ng tulong at nagpumiglas kahit lamog na ang katawan ko. Hanggang sa nilapitan niya ako. Tumigil ka na. Wala naman makakarinig sa'yo dito eh. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako pinapakawalan dito. Akala mo ba magugustuhan ni nanay kapag nakita niya ang kalagayan ko? Hindi mo siya lubusang kilala, pare. Lagot ka kapag nalaman niya sinaktan mo ako. Diyan ka nagkakamali pare. Kilalang kilala ko yung nanay mo. Kaya nga pinadala ko yung kahinaan niya eh. Anong ibig mo sabihin? Sino kahinaan niya? Si Mang Primo ba? Kung ganun, tama yung sinabi ni Madam Nita na gumaganti lang siya kay nanay. May tama ka pare. Kahit kailan, ang dali talaga manipulahin ng mga babae. Lalo na yan Nita na chismosa. Pero yung Cindy, aba, nahirapan ako doon ha. Sa sobrang ilap niya at galing magtago ng takot niya. Mabuti na lang, hindi siya yung kumao. Pero nagawan pa rin ni Primo ng paraan yung pamangkin niya yun. At sigurado kung pupunta na rin siya dito para yatid ang nanay mo. Hindi gagawin naman Primo yan. Hindi niya papahamak si nanay, alam ko. Ay, nako. Ang dali talaga niyang nakuha ang loob mo, pare. Kung sa bagay, ganun din naman kasi yung ginawa niya sa mga magulang ko. Kaya kahit wala na sila, tinutulungan pa rin ako ni Primo na maghanap ng mapapangasawa. Natahimik ako noon. Parang maniniwala ako sa kanya na parang hindi. Sa huli ay nanlumo ako. Sa isang iglap kasi, ang payapa at simpleng pamumuhay namin ay nagulo. Pero hindi pwedeng tuluyang masira yon. Pinilit kong sakyan ang gusto niya. Kung kailangan kong magkunwaring kakampi, gagawin ko. Basta makakita lang ako ng pagkakataon. Si Primo, nagtiwala ka kay Primo. Patay na patay sa nanay ko yun eh. Hindi totoo yan. Simula na makilala siya ng magulang ko, hanggang sa mamatay sila, nasa akin yung katapatan niya. Sigurado ka ba? Hindi mo ba alam lahat gagawin nun para sa nanay ko? Yung mga paninda niya sinira mo? Nako, yun yung maling hakbang na ginawa mo. Pangarap nila makaroon ng tindahan noon pa. Tapos sinira mo lang pala. Ginawa ko yon para maramdaman nila yung presensya ko at hindi para kalabanin si Primo. Yan yung mali mo, pare. Kung totoo nga may tiwala kay Mang Primo, sinira mo naman yung diskarte niya. Kaya sigurado ko lagot ka sa kanya. Tigilan mo yan. Hindi totoo yung sinasabi mo. Yan yung totoo, pare. Pero alam mo, sa totoo lang,
Hindi ko naman talaga gusto yan si Ma'am Primo para sa nanay ko eh. Hindi ko lang pinapahalata sa kanya pero tuwing nakikita ko siya, pakiramdam ko pinagtataksilan nila yung tatay namin ng kapatid ko. Mahal na mahal ko yun kahit wala na siya. Totoo ba yung sinasabi mo? Teka, itatayo nga kita para makapag-usap tayo na maayos. Huwag na pare. Ang hirap kalaban ng unang pag-ibig. Sabi nga ng tatay ko nung buhay pa siya. Kaya siguro, kaysa makita ko maging masaya sila, mas gusto ko na lang mamatay. Oo, tama. Patayin mo na lang ako, Doc Robin. Nakaipon na ulit ako ng lakas noon, kaya nagsimula na akong maglikot. Mas malala pa sa may nambubugbog sa akin ang ginagawa ko sa sarili ko. Pero wala akong pakialam. Hanggang sa umabot ako sa gilid ng dingding. Doon na siya nagmadaling itayo ulit ang upuan ko dahil parang mabubutas na ng paa ng upuan ng dingding. Tama na yan sabi eh. Tatanggalin na rin kita ng tali sa mga paa. Ayoko namang makita ka ng nanay mo na nasasaktan eh. Maniwala ka sa akin, pare. Hindi mong madadaan si nanay sa mga ganito. Kaya kung hindi mo na lang din ako papatayin, mas mabuti pang pakawalan mo na lang ako. Diyan lang yung bagay na hindi ko magagawa. Pero kanunting hinday pa. Kapag wala pa si Primo, mali mo, makipagkasundo naman ako sa'yo. Sige, pero pwede bang makahingi ako ng tubig? Tubig? Naku pare, pasensya na. Wala akong ganun dito eh. Pero maghintay ka na lang ng konti ha. Aalis din tayo dito kapag hindi na sila dumating. Lagot talaga sa akin yung Primo na yon kapag hindi niya tinupad yun na pagkasunduan namin. Sige pare, kumpara naman sa kanya, mas gugustuhin ko pa yung lalaki na magpapalakas at magpapatagal sa buhay ng nanay. Pues, mangyayari talaga yun kapag ako yung napangasawa niya pare. Talaga? Kung ganun, kailangan ko lang kumbisihin si nanay na pakasalan ka? Oo pare, ganun lang kasimple. Saglit, may tao. Baka sila na yan. Robin! Robin, nasa ka? May sorpresa ako sa'yo, Robin! Oh, paano ba yan pare? Mukhang kahit sa anong paraan, ako pa rin talaga yung magwawagi dito. Diyan ka muna ha. Nay! Nay, nandito po ako sa loob, Nay! Hayop ka! Lintik lang ang walang ganda, Robin! Hindi mo dapat sinaktan ang mga mahal ko sa buhay! Mamatay ka na! Yeah! Traitor ka, Primo! Sa isang iglap ay parang nag-iba ang hubog ng katawan ni Robin. Napunit ang damit niya at umangil siya. Naglaban sila ni Mang Primo na may dalang mahabang patalim. Naiwang nakabukas ang pinto at pumasok si Cindy. Patakbo siyang lumapit sa akin bitbit ang isa pang patalim. Cindy, ikaw yung kasama ni Ma'am Primo? Oo, ako nga yun. Hindi pumayag si Tio na si Nanay Lulong mismo yung sumama sa kanya. Ay, salamat naman at ligtas ka, Henry. Sobrang nag-alala kami talaga sa'yo. Sobrang bilis talaga ng pangyayari. Pero paano yun nalaman na nandito ako? Ayan, nakalaga na kita sa kamay. Piniga ng husto ni Tio Primo si Madam Nita kung nasan ka at kung ano totoong nangyari. Ang alam kasi ni Tio, sa Sabado pa isasagawa ni Robin ang plano niyang pag-uha kay Nay Luling. Pero alam din niyang pabago-bago ang isip ng lalaking yun. Kaya nagduda na siya dahil ng gulo na to. Yun daw talaga yung gawain ng tuwing may bibiktimahin. Pero iba si nanay sa mga biktima niya, tama? Sinabi rin niya sa akin kung ano yung plano niya eh. Oo, ganun na nga. Pero saka na tayo mag-usap. Kailangan makaalis na tayo dito. Si Tio Primo na yung bahala sa kumao na yun. Hindi pwede. Igaganti ko talaga si Rocky. Akin na yung patalim mo! Hindi ko na hinintay na sumang-ayon si Cindy. Sinugod ko kaagad ang dalawang nagpapambuno kahit medyo lumalagotok ang katawan ko at masakit pa. Pinagtulungan namin si Robin na nakakagulat dahil may kakaiba pala siyang lakas. Pinagkaisaan niyo ko! Lagot kayo sa akin ngayon!
Ikaw ang malalagot sa amin, aswang ka! Hindi ko hayaan mapasama ang pinakamamahal ko dahil sa'yo! Mas lalo na ako, aswang! Sino ka para gamitin yung nanay ko, ha? Ikaw yung malalagot ngayon! Sa likod ka, Mamprimo! Pinaikutan namin siya nang umabot na kami sa isang sulok ng bahay. 2 kamay na ang gamit ko para masigurong hindi niya masasangga ang patalim ko. Naiharang niya ang mga kamay niya. Pero sa ginawa niyang yon, tinamaan naman siya ni Mang Primo sa likod. Hindi na siya nakadepensa. At ako naman ay sinamantala ko na ang pagkakataon. Ibinaon ko sa dibdib niya ang patalim na hawak ko. Unti-unting humina ang ingay ng laban. Ramdam kong malapit na itong matapos. Hindi pwede ito! Ayoko pa mamatay! Hindi! Hindi! Wala ka na magagawa pa! Tapos ka lang kumaw ka! Naubos ko rin ang lahi niyo, masamang kumaw kayo! Mamprimo, salamat po. Wala to, Henry. Wala to kumpara sa pagtanggap mo sa akin. Kahit ano po, basta mapasaya lang po yung nanay ko, Mamprimo. Tatanggapin ko po yun. Pasensya na kung pinagdadahan ko po kayo sa intensyon niyo sa kanya. Hindi. Ayos lang yon. Pero may hilingin sana ako sa iyo para sa nanay mo, Henry. Yun kung papayag ka na magpakasal kaming dalawa. Pumapayag po ako, Mamprimo. Pero sana sikreto po muna natin sa kanya to. Para po bang maging regalo to? Alam niyo yun? Wala pa po kasi talaga ako nireregalo sa kanya na sobrang mahalaga eh. Gusto mo ba ng espesyal na regalo? Hayaan mo. Meron ako alam na bagay. Itinuro niyo sa akin si Robin. Nawala ng buhay noon at bumalik na sa dating laki ng katawan. Nakanga ito at kitang-kita ko ang namumula pa niyang mga ngipin. Bumuntong hininga na lang ako at sinimula na ang pagbunot. Makalipas ang ilang minuto, pinagtulungan naming buhatin ang bangkay. Dinala namin yan sa likod bahay kung saan may nakalaan ng hukay. Dito nila binabaon lahat ng katawan ng mga biktima nila. Hindi lang iilang batang lansangan na nandito na binaon namin noon. Halang pala talaga yung kaluluwa ng mga masasamang asong na kumao, no? Pero nagbunga rin naman yung 20 taon na pakikibako ko para masiguro ligtas kong namumuhay si Loling laban sa mga kalahi niya. Pero, Mamprimo, hindi naman po siguro ubos na ubos talaga yung mga katulad ni nanay, di po ba? Aba totoo nga naman yan. Pero ito lang ang sisiguraduhin ko, iho. Dadaan muna sa ibabaw ng bangkay ko ang lahat ng maghahangad na saktan yung nanay mo. Pati kayong mga anak niya. Totoo po ba yun, Mamprimo? Totoo yan, Henry. Kinukwento nga ni Tiyo sa akin yung mga yan tuwing nagkikita kami. Hindi ko na lang din sinasabi sa'yo kasi ayoko namang magulo pa yung isip niyo ni Nanay Luling. Kung ganun, matagal mo nang alam na kumao si nanay noon pa? At pwedeng may umatake na kumao sa baryo balang araw? Oo eh. Kaso, sikretong malupit namin yun ni Tiyo. Kaya Kaya pala sabi ni Doc Robin, mahilap ka, Cindy. Dahil may alam ka rin. mahirap kasing magtiwala ng lubos, Henry. Alam mo naman yan, di ba? Lalo na kapag nag-iisa ka na lang sa buhay. Dapat talaga, alerto ka. Pero nandito naman kami nila nanay, di ba? Ngumiti lang siya sa akin. Natorpi ako kaya napatitig na lang ako sa kanya. Kung hindi pa kami inakbayan ni Mang Primo, baka hindi pa kami natauhan. Pagkatapos ibaon ang bangkay, umalis na kami. Nasa masukal at abandonadong lupa pala ang lumang bahay na pinagdalahan sa akin. Dahil nga nawalan ako ng malay sa biyahe. Wala akong maalala kung paano ako nakarating doon. Hindi rin namin natunto ng sasakyan ni Robin. Kaya umuwi muna kami at babalikan si Madam Nita kinabukasan para kumustahin namin si Baldo. Henry, anak. Henry, nandito ka na. Salamat naman at nakabalik ka nagligtas. Kumusta yung pakiramdam mo? Ang dami mong pasao. Naku, ayos lang po ako, Nay.
Basta ligtas po kayo, masayos po ako. Loling, kamusta kayo dito? Primo naman, bitawan mo muna yung kamay ko. Nakakahiya sa mga bata. Ay, pasensya na. Nay, meron pala akong regalo sa inyo. Ito po. Ano to? Tignan niyo na lang po, Nay. Lumang bimpo na nasa bulsa ko ang pinagbalutan ko ng regalo ko sa kanya noon. At kitang-kita ko ang tuwa sa mukha niya nang makita niya kung ano ang nasa loob. Para sa kakaiba kong nanay, kakaiba rin ang regalo ko sa kanya. Dahil sa mga pasako, medyo hindi ako nakatulog kaagad. Panay lang ang biling ko sa ibabaw ng kama hanggang sa mag-umaga na. At kinaumagahan, si Cindy ang gumising sa akin at doon nagsimula ang nakakahiya. Uy, Henry, hindi ka pa talaga babangon dyan? Nandyan na yung mag-ina ni Baldo, hinahanap ka. Bakit naman sila nandito? Dapat kay Madam Nita sila pumunta eh. Galing na nga sila doon. Pinapasundo ka daw ng donya. Hindi, ayoko na magtrabaho sa kanya, Cindy. Eh di, kunin mo na lang yung sweldo mo tapos tumigil ka na doon. Saglit lang, inaantok pa ako eh. At saka, parang sakit ng likod ko. Sige na nga, pahila nga ako, Cindy. At hinila niya nga ako pero hindi pa yata siya nakahanda. Dahil paghata ko sa kamay niya, nadala pati siya. Sumubsob tuloy ang mukha niya pati kalahati ng katawan niya sa dibdib ko. Nataranta ako noon at naitulak ko siya ng bahagya. Pero nakabawi rin siya, kaya naman nagtuloy-tuloy siyang lumabas ng silid. Naiwan pa nga akong halos hindi alam kung saan titingin. Sira ulot kalahati ka rin, Henry. Ba't mo naman ginawa yun? Ito, wala na tuloy. Sira na tuloy yung diskarte mo sa kanya. Pagkalabas ko wala na si Cindy. Naiwan na lang ang mag-ina ni Baldo at dumiretso na kami kina Madam Nita noon. Naku Henry, pasensya ka na talaga ha? Napahama ka dahil sa kalokahan ko. Hindi ko naman talaga alam na masama pala yung Robby na yun. Basta't sagutin niyo na lang po yung bill ni Baldo sa ospital. At saka ibigay niyo na lang po yung sweldo ko, Madam. Ayos na po ako doon. Hindi ka natitistigo laban sa akin kung ganon. Tetestigo ho? Naku, bakit? Meron po ba maghahabla? Hindi ba sinabi ng asawa ni Baldo yung balak niya? Wala naman yata siya nabanggit sa akin kanina. Basta ma'am yung sinabi ko ha. Hindi siya uwing luan tsaka problemado sa panggastos sa ospital. Oo naman. Sige. Sasama ko sa kanya sa ospital mamaya ha. Ay, Diyos ko naman. Salamat talaga at napakabait mo talagang bata. Pagkagaling nga kina Madam Nita ay dumaan ako kina Cindy. Pero walang tao. Hindi ko rin makita sina Nanay at Hana. May pagkain sa mesa kaya naman kumain muna ako bago natulog ulit. Sumunod na mga araw, bumalik na kami sa dating sigla. Si Mang Primo na ang naghahatid kay Hana habang ako naman ay diretso trabaho. Abala naman sina Nanay at Cindy sa paninda. Nabagot ako kaya naman nangahoy ako sa gubat. Pero doon, parang kung ano-ano ang nakikita ko. Anong nangyayari sa akin? Bakit parang lahat ng ingay dito sa gubat naririnig ko? May dumaan tao. Bakit ang bilis niya? Anong nangyayari sa akin? Bakit nilalamig ako? Naninindig yung balahibo ko. Hindi. Teka. Tao ba yung nakikita ko? Bakit parang nakalutang siya? Henry, anak? Nasaan ka? Ay, wala na naman dito sa bahay yun ah. Naku Nay, baka nagtampo na yun. Sa sobrang abala natin kanina, hindi na natin siya napagtuunan ng pansin eh. Bakit ko sila naririnig sa isip ko? Ano nangyayari sa akin? Diyos ko, kailangan ko na makauwi ka agad.
hinihingal na umuwi nun. Sinikap ko na lang pasanin ang mga naipon kong kahoy na panggatong. Pinagpapawisan ako habang daan dahil sobrang sensitibo ng pakiramdam ko. Pagdating sa bahay, binagsak ko sa tabi ni Rocky ang dala ko at sumandig ako sa kamatsile. Nag-alala sila nung una, pero may kakaibang ginhawa rin sa matutuklasan namin. Ano, Henry anak, ayos ka lang ba? Hindi ko alam, Nay. Pero parang kakaiba yung nararamdaman ko sa gubat kanina eh. Narinig ko po kayo ni Cindy na nag-uusap. Akala niyo po ba nagtampo ako? Oo anak, napag-usapan nga namin yung kanina. Nay? Oo, Henry, nandito ka na pala. Saan ka ba nagpunta? Nanguha ako ng kahoy sa gubat. Ano, ayos ka lang ba? Parang namumutla ka oh. Mas ayos na yung pakiramdam ko ngayon. Magpapahinga lang muna siguro ako. Sigurado ka ba talaga anak? Ayos ka lang ba talaga? Opo, Nay. Ayos lang po talaga ako. Maiwan ko muna kayo dyan, ha? Dumaan ako sa kusina at uminom ng tubig bago pumasok sa kwarto ko. Pero sinundan pa rin ako ni nanay doon. Halata sa mukha ni nanay na may alam siya. Pero nag-iingat siyang sabihin yon. Henry anak, sa tingin ko, alam ko na kung bakit nangyayari sa iyo to. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Bakit pakiramdam ko sobrang sensitibo ng pandinig tsaka paningin ko? Pati po yung pandama ko kanina. Parang kakaiba po talaga. Baka nabuksan yung ikatlong mata mo anak. O yung sinasabi nila na third eye. Nay, normal lang naman yun, di ba? At saka pwede naman yung ipasara. Sa tingin ko anak, kakayanin mong dalhin yan. Nakapatay ka na nga ng isang kumao, di ba? Lalo kang tumapang at lalong lumakas yung loob mo. At huwag ka mag-alala ha. Nandito naman ako para gabayan ka. Napabuntong hininga na lang ako dahil doon. Niyakap pa ako ni nanay. Basta sinabi niya, may tiwala talaga ako. Sa totoo lang, medyo natakot ako nung una. Pero sa huli ay nakasanayan ko na rin kontrolin at gamitin yon. Nagamit ko pa nga yon para matupad ang plano namin ni Mang Primo para kay nanay noon. Magaan na ang usapan kahit medyo may kaba pa rin sa loob ko. Nakukonsensya na yata ako, Mang Primo. Parang tinakot ko tuloy si Madam para pumayag sa alok natin. Naku, wala yun. Kita mo naman, hindi ba? Pati yung Ramram, nakita rin naman nun na umaaligid yung kaluluwa sa bahay nila Ate Nita. Kaya tama lang na tanggapin niya yung alok natin, no? Tiyo, baka mamaya pagalitan ako ni nanay kapag nalaman niya to eh. Wala yun. Ikaw naman, dumuwag ka na yata imbis na tumapang dahil dyan sa third eye mo eh. Doon lang po sa parte na ginawa natin kay Madam, Tiyo. Mabilis lumipas ang isang buwan. Nabuo rin namin ng sorpresa para kay nanay. Natapos na ang paggawa namin ng tindahan ni Madam Nita at dinala namin siya doon. Mabigat pero payapa ang tagpo. May paalam, may patawad at may panibagong simula. Luling, gusto kong humingi ng dispensa sa'yo, lalo na sa mga kabaryo ko. Dahil sa akin may napahamak na buhay. Pero hindi ko naman yung sinasadya eh. Ginamit lang pala ako ng nagpanggap na dentista na yon. Pero Ate Nita, hindi nyo naman kailangang umalis dito sa baryo. Kailangan, Luling. Hindi ko matatahimik hanggat naaalala ko ang partisipasyon ko sa pagpapahamak sa iyo at sa pamilya mo. Maliban pa sa may multong araw dito, sabi ni Henry. Ay, Diyos ko, patawarin mo ko. Nagyakap ang dalawa pero napalingon si nanay sa akin. Alam ko naman kung bakit. At sa tingin ko ay nakita rin niya ang tinutukoy ni Madam. Dahil gumalaw ang maliit na dahon ng bakal na gate ni Madam na para bang may umalis nga. Sa gilid naman, may sariling eksena ang dalawang bata. Hana, mamimiss kita. We, ako hindi kita mamimiss, Ramram. Ang kulit mo kaya. Stoy, ano ba?
Aalis na nga si Ramram eh, kaya magbati na kayo. Ayoko nga kuya, bahala nga siya dyan. Hana, anak. Matagal bago makabalik sila Ramram dito. Kaya magbati na kayo, sige na. Ay naku Iha, alam mo ba ang sabi nitong si Ramram? Love ka raw niya, kaya lagi ka niya kinukulit. Eh di ayoko po ng ganong love, sa kanya na lang po yun. Pinagtawanan na lang namin yung dalawang bubwit bago na uwi sa seryosong usapan at sa pagpapahayag ng sorpresa para kay nanay. Oh, ano primo? Bago ko umalis, kukunin ko na ba? Sige po, Ate Nita. Pakikuha na lang po. Teka, ano yung kukunin niya, primo? May hindi ba ako alam? Kalma ka lang, mahal. Ako bahala sa'yo. Huwag po kayong mag-alala, Nanay Luling. Kapag nagloko to, ako mismo pepektos para sa inyo. Nako, hindi mangyayari yan, Cindy. Magloloko pa ba si Tio Primo pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niya? Haba, ang sarap naman pakinggan nun. O siya, ito na primo, oh. Oh, mahal. Para sa'yo ito. Ano to, primo? Para saan naman to? Para saan? Para sa bago simula ng pamilya natin. Primo ha? Ayoko na ganitong biro. Nay Luling, hindi po biro yan. Kaya buksan niyo na po yung bago niyong tindahan. Sige na po, Nay. Regalo po namin yun sa inyo dahil kayo po yung the best nanay in the world eh. Hindi lang sa amin ni Hana ha, kundi sa halos lahat ng mga kabaryo natin. Oh, nanginginig yung mahal ko. Halika nga dito, alalayan na nga kita. Sige na. Susuyan na natin tong kandado. Halika na. Naghiyawan kami nang tuluyang mabuksan ang tindahan. Napayakap si nanay kay Tio Primo habang humahagulhol at naiyak na din ako. Masaya kasi ako kapag masaya si nanay. Makalipas naman ang 1 taon, nagpakasal kami ni Cindy. Ngayon ay may pangatlo na kaming baby. Malakas pa rin si Nanay Loling at Tio Primo at abala sa pag-aalaga ng apo. Si Hana naman isa ng teacher at proud na proud kami sa kanya. Dito ko na lang po tatapusin ang aking kwento. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na piniling maging mabuti kahit pa nasa paligid lang nila ang madalasing nakakapanghinang mga hamon sa buhay. Ako nga po pala ulit ito, si Henry, lubos na gumagalang. So ayun po, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. And kayang gaw kung nag-enjoy po kayo sa kwento natin ngayon and meron po kayo natutunan, huwag kalimutan na mag-comment kung anong naramdaman niyo sa storya natin. And huwag kalimutan mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. And please, paki-like po yung video na to para kumalat ito sa buong kayanggaw natin. Sorry guys, paulit-ulit ako. Ingat po, advance Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay dyan. Thank you po sa pakikinig Sige po. at panonood. Bye-bye!